Amen. Magandang umaga sa ating lahat. At habang naghihintay tayo sa ating mga kapatiran, tayo muna ay magbabasa ng banal na kasulatan sa aklat ng unang Juan, 1 John. Yan, chapter 1, verses 10. Maiksi lang pala itong 1 John. Okay, hanggang ito. Hanggang chapter 5 lang pala siya. Okay? Salamat sa Panginoon. Pero bago tayo muna mag-pray sa umagang ito, Lord, salamat po sa araw na ito. Muli kami dinala sa iyong banal na tahanan, Panginoon, upang magpulay-bulay, magpuri, magsamba sa iyong dakilang pangalan. Salamat sa buhay na ito, Panginoon. At sa aming mga karumihan, Panginoon, patawaran mo po kami sa aming mga pagkukulang, Panginoon, sa aming mga kasalanan, Panginoon, sa isip, salita at gawa, Panginoon, aming mga nagagawa, Panginoon, sa nakalipas na oras. Lord, salamat po at kayo po ang siyang magtuwid sa amin at turuan mo kami sa lahat ng pagkakataon, gabayan sa lahat ng oras, Panginoon. Mangyari na ang iyong kalooban at ang iyong mga salita na aming binubulay-bulay, Panginoon, ay magawa namin habang kami naririto sa mundong ito at naghihintay sa balibong pagbabalik. Purihin ka, sa namin binabalik ang lahat ng parangal at papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Purihin ang ating Panginoong Jesus. Yun. Sabi dito, 1 John, sa aklat ng John. Kasi tapos na tayo si John. Naubos na natin yung chapter 1 hanggang sa chapter 21. 21 yan eh. No, brother Nero, tama ba? Yan. At ngayon, nandito na tayo sa aklat ng unang Juan. Sinulat din ni John the Beloved. 1 John. Ang salitang nagbibigay buhay. Kaya tinatapos natin ngayon yung aklat ni John. Noong nakaraan mga panahon, tinapos natin yung aklat ni Apostol Pablo. Lahat ng aklat ni Apostol Pablo at yung mga sinulat niya ay naitapos na natin. Okay? Ngayon naman kay John. Okay? Ang salitang nagbibigay buhay. John chapter 1 verse 1. Sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y siya na. Ang salitang nagbibigay buhay. Siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. Okay? Sabi ng sumulat nito, isinulat ito tungkol sa Kanya, kay Jesus Christ, walang iba. Nasa simula pa, ang salitang nagbibigay buhay, na siya sa una pa lang, siya ang salitang nagbibigay buhay. Siya ang aming narinig nila at nakita. Napagmasdan, nakita nila, napagmasdan at nahawakan. Hindi lang napagmasdan, talagang literal, nakasama nila, ibig sabihin. Nakasama nila sa kanilang buhay ngayon. Noon, si Jesus Christ na ipinahayag niya. Nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya at pinapatotohanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na nasa Ama at nahayag sa amin. Okay? Kaya pinapatutuhanan nila at sinasabi sa sulat na ito na talagang kasama namin nung nabuhay siya, si Jesus Christ. Nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya sa verse 2 at pinatutuhanan namin. Kaya nga, pinapatutuhanan nila at ipinapangaral sa atin ngayon, sa inyo, tayo yung tinutukoy. Ang buhay na walang hanggan. Sino yung buhay na walang hanggan? Si Jesus. John 17:3. Sige, pakibasa, Brother Nero. John 17:3. John chapter, hindi first John balik tayo sa John. John chapter 17 verse 3. Nakita mo, Brother Nero? Basahin mo. Ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila, ang iisa tunay na Diyos at ang makilala si Jesucristo na iyong sinugo. Yan. Sabi rito sa verse 2 ng 1 John chapter 1 verse 2, nahayag ang buhay na ito. Nakita namin siya at pinatutuhanan namin na ipinangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na nasa Ama at nahayag sa amin. Yun, sabi ng John 17:3, ang buhay na walang hanggan ay makilala ang nag-iisa tunay na Diyos at ang makilala si Jesucristo na kanyang isinugo. Amen. So, ibig sabihin, ipinakikilala nila dyan yung buhay na walang hanggan na mula sa Ama. Okay? At hinayag ito sa kanila. Ipinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pakikiisa sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Sinasabi ito ng manunulat na ito na si John
yung mga bagay na ito para tayo rin naman ay maniwala at pagdating ng panahon na yun ay makiisa sa ating Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kasi si Jesus lang yung may kapangyarihan para maging isa tayo sa Ama. Okay? Kasi ang purpose ng buhay natin ay ang gawin tayong eklesiya. Ano yung sabihin ng eklesiya ng mga nakaraang pag-aaral natin? Pamumuhay ng isang taong ginawa niyang ulo si Jesus at tayo naging parte ng katawan. At dahil yun ang ating ginawa, nagawa sa ating buhay at ginawa ni Jesus sa ating buhay, nagiging isa tayo sa Ama. Kasi si Jesus, isa sa buhay ng Ama. Okay? Nabubuhay siya, nakapaloob sa buhay ng Ama. Kaya tayo kapag pumaloob sa buhay ni Jesus, ang tawag sa atin eklesiya o iglesia o church sa English. Pag nangyari yun, tayo na ngayon ay nakapaloob sa buhay ng Ama. Verse 4, isinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kaya siya kasi yung gabay natin sa katotohanan, sa buhay na walang hanggan, si Jesus. Kung sinasabi natin tayo may pakikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Ito naman, kapag sa ating mga buhay, pag sinasabi naman natin sa sarili natin, okay na ako, nakilala ko na si Jesus, nakipag-isa na ako sa Kanya, kaya maayos na ako, pero hindi naman nakikita yung kaliwanagan sa ating buhay. Ibig sabihin, patuloy pa rin tayong gumagawa ng mga pagkakasala. Ibig sabihin, hindi pa talaga nabubuhay sa atin si Jesus. Okay? Hindi pa rin tayo isa sa Kanya. Kasi ang katibayan na isa tayo kay Jesus o nakapaloob na tayo sa buhay niya o iglesia na tayo ng Diyos sa buhay ni Jesus ay yung nahayag yung buhay ni Jesus sa atin. At dapat namumuhay na tayo sa katotohanan. Dapat matuwid yung ating ipinamumuhay. Pero walang matuwid, wala kahit isa, sabi ng Roma 3. Sa paano parang tayo nagiging matuwid? Sa pananampalataya. Okay? Kaya tayo hindi buhat sa inyong mga gawa, kaya wala tayong dapat ipagmalaki. Nagiging matuwid ang isang tao sa pamamagitan ng pananampalataya niya kay Jesus. Nagkakaroon kasi siya ng banal na pagkatakot. Kaya nabubuhay siya ng naaayon sa salita ng Diyos. Yung taong may pananampalataya, nabuhay Kasi faith without action is dead. Kapag nabuhay ang pananampalataya mo, nagkakaroon ka ng banal na pagkatakot sa Diyos. Okay? Na hindi ka nag-decision sa sarili mo ng tama. Bagkos yung decision mo, buhat sa Diyos. Alam mo yung salita niya. At inaalam mo yun sa lahat ng pagkakataon. Pero kung ngayong buhay mo na ito, patuloy pa rin yung kadiliman sa iyo, sabi rito sa 6, kung sinasabi natin tayo may pakikisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, ibig sabihin ng kadiliman sa pagkakasala, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Ibig sabihin, maaaring nagsisinungaling ka, tayo, kasi hindi naman totoo yung iyong pinakikita. Ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, sa 7, verse 7, verse John 1:7, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo nagkakaisa. At ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus sa Kanyang anak. So habang tayo naman ay nakikinig sa salita ni Jesus at ipinamumuhay natin yung salita na yun, ito yung salita ng Diyos, yung ating binabasa, at hindi natin pinalalampas yan at pinamumuhay natin, so ibig sabihin, nililinis tayo. Okay? Hindi past tense. Nililinis. Kasi habang nasa mundo tayo, kailangan tayo linisin. Okay? Walang matuwid, wala kahit isa, pero nandoon na sa iyo yung salita ng Diyos na iyong sinusunod sa pamamagitan ng ating Panginoon. Okay? Ng dugo ni Jesus na Kanyang anak. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, ito na, kasi walang matuwid, wala kahit isa. Hindi, wala na akong kasalanan Dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit kung ipinahayag, pero kapag ating ito ipinahayag, 1 John 1:9, subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos, papumbaba tayo at inaamin natin sa Diyos, kagaya ng pagnanakaw sa krus, ang ating mga kasalanan, maasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Kaya napakahalaga na inihahayag natin sa Diyos ang ating mga buhay. Lord, patawarin mo po ako, nagkasala ako. Huwag na natin pagtakpan yung sarili natin sa Diyos. Hindi masamang humingi ng sorry. Lalo na sa Diyos na nakakaalam at nakakasaliksik na ating mga puso.
Okay? Ipagtapat natin sa Diyos ang lahat. Magpakumbaba tayo sa Diyos. Subalit kung pinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan natin patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. 10. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa natin sinungaling ng Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Pero pag sinasabi mong hindi ako nagkakasala, sabi rito, ginagawa natin sinungaling ng Diyos. Kasi sabi ng Diyos, walang matuwid, wala kay isa. Kaya alam pa rin si Jesus para gawin tayo matuwid sa harapan ng Diyos. Okay? Kailangan natin si Jesus. Natanggapin sa ating mga buhay at tumira ang banal na Espiritu sa ating puso na siyang gagawa ng mga mabubuting bagay na hindi natin kayang gawin. Kaya kapag tayo tumanggap sa ating Panginoon, natututo na tayo mag-pray. Natututo na tayo mag-share ng mabuting balita. Yung mga bagay na hindi natin nagagawa, nakapag-desisyon na rin tayo ng tama. Okay? Hindi na tayo sumasama sa mga bagay na iniwanan na natin. Okay? Ganun yun. Pero nananatiling ikaw pa rin yun. Yun nga lang, may nagbabago na. Kasi ang repentance, kagaya ng sinabi natin ng nakaraan, sabi kasi dito, sa 9, kung pinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan natin patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin. May salitang lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Kaya sa salitang repentance kasi ito paghahayag ng iyong kasalanan sa Diyos. Repentance sa salitang Griego, ang tawag doon, metanoia. Ang ibig sabihin nun, ng metanoia, may pagbabago, nagbabago. Meron pagbabago na gaganap. Kaya ang sabi rito sa 9, 1 John 1:9, na makikita natin yung salitang at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Kasi may nangyayaring paglilinis ang Diyos sa ating mga repentance na ginagawa sa Kanya. Kasi metanoia ito, pagbabago. Dapat kapag nagre-repent tayo, may nakikitang pagbabago. Pero kapag ka nagre-repent at walang nakikitang pagbabago, hindi totoong repentance yun. Walang nababago Kapag humingi tayo ng tawad sa Diyos, dapat may nagbabago doon. Pastor, paano mangyayari ba yung gano'n? Kasi dapat sincero ang ating talagang humihingi talaga tayo ng tawad sa Kanya. At dapat kilala talaga natin yung Diyos na nilalapitan natin. Kasi makapangyarihan ng Diyos Kaya niyang gawin yun kung hihilingin natin. Kaya sabi ng Diyos sa ibang bahagi ng kasulatan, wala pa yung hinihiling. Kasi hindi naman yung laman ng puso mo yung hinihingi mo. Paano niya ibibigay? Kaya kung hihiling tayo, yung nilalaman ng puso mo, na talagang gusto mo, na makilala siya sa buhay mo, nang sa gulo, lilinisin niya tayo. Amen po ba? Kung sinasabi natin tayo ay hindi nagkakasala, ginagawa natin sinungaling ng Diyos. Bakit? Tandaan natin, ang Diyos, all-knowing God. Omniscient God. All-knowing. Alam niya, ang laman ng isip at puso natin at alam niya ang mga bagay na magagawa natin at gagawin natin. Hindi tayo makakapagtago sa Kanya. Kaya wala tayo ibang choice kundi magtapat na lang sa Kanya. Magagawa ito ng mga taong kumikilala sa Kanya, pero sa mga hindi, talagang hindi nila kayang gawin yun. Kaya yun yung magagawa natin. Okay? 1 John chapter 1 verses 1 to 10, yun yung nilalaman niya. Punta na tayo sa 1 John chapter 2. May iksi lang yung verse niya, okay? Sa 1 John chapter 2 hanggang 29 lang siya. Si Kristo ang ating tagapagtanggol. Si Kristo yung ating tagapagtanggol. Okay, sa ibang salita, sa salita natin ngayon, si Kristo ang ating abogado. Okay, attorney natin ng Diyos Ipinagtatanggol tayo ng Diyos sa Ama. Mediator natin si Jesus Christ sa Ama. Kasi hindi tayo pwedeng rekta sa Ama. Kasi ang Diyos ay banal. Tandaan natin yan. Kaya nga Amang Banal, pag tayo na Amang Banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aking Panginoon, kaya ina-address natin yung ating panalain kay Jesus. Pag tayo rumekta, Amang Banal, rekta ka sa Kanya, hindi ka pakikinggan ng Diyos. Pero kapag ka si Jesus Christ, ang iyong pinakiisahan, gagawin niya tayong banal sa paningin ng Diyos, matuwid sa paningin. Kasi hindi ikaw ang titignan ng Diyos, ng Ama, kundi si Jesus Christ na tinanggap mo sa iyong puso. Kaya ang tingin ng Diyos sa iyo, si Jesus na nabubuhay sa iyo. Kaya lang may mga maling pagkaunawa yung ilan. Kaya tinatanggap nila na sila na si Jesus. Yan. Kung papansinin natin, may mga taong sinasabi nilang siya si Jesus. Tama naman, kaya lang mali yung pananaw niya kasi talaga inangkin niya nila si Jesus siya. At may mga tagapagturong gano'n, ako si Jesus.
lahat kayo dapat mag-rehistro sa akin at maliligtas na kayo. Mali yung pagkakaunawa. Tama mo ba? May mga paniniwalang gano'n. Maging sa Korea, meron din. Sa iba't sa India, meron din. Sa Pilipinas, meron din. Okay? Sa China, meron din. Mga nagpapakilala sila ang Kristo. Mali ang pagkakaunawa nila. Ang dapat, nakikipag-isa tayo kay Kristo, tinatanggap natin siya sa buhay natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu at nabubuhay tayo bilang eklesiya niya. Tayo pa rin, pero ang bahagi natin, Panginoon at Diyos, si Jesus. Kaya ang tingin sa atin ng Ama, si Jesus na nabubuhay sa atin. Nabubuhay na tayo sa puso't isip ni Jesus Christ. Yun ang pamumuhay sa buhay ng Diyos. Kasi si Jesus ay Diyos. Okay? Huwag tayo manilito doon. Mga anak, sabi rito, si Kristo ang ating tagapagtanggol o si Kristo ang ating abogado. Okay? Pinababaw ko lang. Wala naman sa Bible, Pastor, yung abogado Wala naman meron tagapagtanggol. Kaya tagapagtanggol, abogado yan Kaya si Jesus ang mediator natin sa Ama. Okay? Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Sabi ni John D. Beloved, kasi si John D. Beloved ang nagsulat nitong 1 John ng John, 1 John, 2 John, 3 John, at Revelation. Sabi niya, mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Kaya kung ito sinulat, para huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sino man, sabi niya, pero kasi dahil nasa mundo tayo at di natin may iwasan na hindi magkasala, paglabas mo pa lang Pag nasa lubo mo yung kinaiinisan mo sa isip mo, gusto kitang kotoman nagkasala ka lang sa isip. Pero, labi-verify mo na yun. Tama, ay Lord, sorry po, mali yun. Yan na yung banal na espiritu na nasa sayo. So, ibig sabihin, kinukumbi ka, mali yan. Huwag ka magkatayin ng sama ng loob. Iyan na, yung Holy Spirit, may conviction ka na. Okay? Ngunit kung magkasala ang sino man, pwede kang humingi ng tawad. May tagapagtanggol tayo sa Ama, si Jesucristo na isang matuwid. Ngayon, nasa kanang trono siya ng Diyos At ipinagtatanggol tayo, Ama, patawarin mo siya sa kanyang kasalanan. Hindi niya alam yung kanyang ginawa. Okay? Kaya tutulungan tayo ni Jesus Christ. Si Kristo ang handog sa ikapapatawad ng mga kasalanan. Bakit? Namatay siya sa krus. At dahil sa kamatayan niya sa krus, tinapos niya ang kapangyarihan ng kasalanan na maalipin sa atin. Si Kristo ang handog sa ikapapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Biruin niyo na, hindi lang tayo, kundi lahat ng tao. Okay? Lahat ng tao. Talagang tinubos niya sa pagkakasala. Ngayon nga lang, maraming tao hindi alam yun Kaya wala silang pakialam sa ating Panginoon. Okay? Nakakatiyak tayong nakikilala natin ng Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Okay? Yun, ito. Pastor, paano ba masasabing sa isang tao na kilala niya ang Diyos? Sabi rito sa verse 3, nakakatiyak tayo nakikilala natin ng Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Pastor, paano ba makikita na talagang isang tao na ipag-isa na kay Kristo o talagang anak na siya ng Diyos o nabubuhay siya sa buhay ni Kristo? Sabi rito ng 3, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Okay? Kapag sinusunod mo yung kanyang mga utos, sabi ng John 14:15, sabi ni Jesus, if you love me, you must obey my commandments. John chapter 14, verse 15 yun. Kaya pareho siya sa sinasabi ni John pa rin sa 1 John. Sa unang aklat niya na ito. Okay? Nakakatiyak ka, mapapatunayan mo, sabi, nakilala mo ang Diyos kung sinusunod mo ang kanyang utos. Kaya napakalaga, magbasa tayo ng Bible. Bakit kailangan basahin ng Bible? Saan natin makikita ang mga utos ng Diyos? Sa Bible. Natural, ito yung buhay at banal niyang salita na iniwan sa atin, love letter nito sa atin, okay? Kaya nalabat, alam natin yung banal na kasulatan. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa kanyang katotohanan. Kapag isang tao sinasabi niya, nakikilala niya ang Diyos, pero hindi niya naman sinusunod ang utos ng Diyos, sinungaling siya, sabi dito. At wala sa kanyang katotohanan at hindi siya wala siyang katapatan sa buhay niya. Sabi dito. Ngunit, tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Pero kapag ikaw ay sumusunod sa salita ng Diyos, ikaw ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito nalalaman natin na tayo talagang nasa Kanya. O, ibig sabihin sa atin din mga buhay,
ipinasa sa atin ng Diyos kung sinusunod natin yung kanyang mga salita. Amen. Kaya dapat alam natin ang salita ng Diyos. Sino bang nagsasabi, verse 6, sino bang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay ng tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Oh. Ang lahat ng taong nagsasabing nasa Diyos siya, dapat ang ginagawa niya ay yung pamumuhay ni Jesus. Ngayon, paano mo naman malalaman yung buhay ni Jesus? Balik ka ulit sa Bible. Back to the Bible ka pa rin. Ayun, ganun din yung pinag-aralan namin sa Bible School. Back to the Bible. Kaya nakakagulat, nakaka-relate. Hindi naman natin sinasadyang first John yung ating babasahin talaga. O hindi sinasadyang pareho yung turo. Pero yun talaga ang pinapaunawa ng Diyos. Pareho sa tinuturo natin. At napag-aralan namin sa Bible School. Coincident, no? Pero Diyos ang nakakaalam doon. Sino bang nagsasabing na nanatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Kristo. Kaya yung buhay ni Kristo makikita natin sa banal na kasulatan. Okay? Yan, tandaan natin yan. 7, ito yung utos. Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang sinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo, nasa simula pa, ito ang mensaheng narinig na ninyo. Hindi naman ito bago. Ito ay dating utos na rin, sabi. Ngunit may tutuloy na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin naman sa atin. Ang nagsasabing siya nasa liwanag ngunit napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at hindi siya nagiging sanhi ng pagkakasala ng iba. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya nalalaman ang kanyang pupuntahan sapagkat pinulag siya ng kadiliman. Sumusulat ako sa inyo mga anak. Okay. Doon muna tayo. May iba, iyan mo na ako na isang Bible. May mga pamagat kasi pag dito sa Bible. Pag sa Acts, wala. Okay, titignan natin dito sa 1 John. Mukhang sumusobra ako ng basa eh. Hindi ko kasi siya mabasa dito kasi maliit yung sulat. Hindi ko siya gaano makita. Okay? Hanggang 6 lang. Hanggang 6 lang siya. May pamagat eh. Kaya nararamdaman ko iba yung pinapagtotoo tungkol niya sa mga salita. Kaya kailangan ng Bible na totoo. Yan. Ako si Acts. Okay. Nasa na tayo? 1 John chapter 2. O yan. Verse 1. And 6 pala. Ayun, sabi yun eh. Nararamdaman ko siya. Okay? Nababibrate ko siya. Yan. Yan. Sabi rito, sino bang nagsasabing na nanatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay ng pamumuhay ni Kristo. Doon pala tayo tapos kanina. Kaya kapag sinabi natin tayo sa Diyos, dapat ginagawa natin yung buhay ni Kristo. Okay? At punta na tayo sa bagong utos. Doon na tayo sa 1 John chapter 2 verse 7. Bagong utos. Ito na yung utos. Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang sinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na simula pa. Okay. Magandang umaga, Brother Boyet. Yan. Ito'y ang mensaheng narinig na ninyo. Okay? Ngunit may turing na bagong utos ang isinusulat ko sa inyo sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito ay nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin naman sa atin. Ang nagsasabing siya ay nasa liwanag, ngunit napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Kaya dapat yung mga kapatid natin sa pananampalataya sa Panginoon, dapat lagi tayo excited na makita sila o tayo mapupuot sa kanila. Okay? Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at hindi siya magiging sanhi ng pagkakasala ng iba. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya nalalaman ang kanyang pupuntahan sapagkat binulog siya ng kadiliman. Okay? Yun, nilalaman niya. Kaya dapat nakikita sa atin yung buhay ni Kristo na mayroong pag-ibig o concern sa ating kapwa. Yan. Pagpapakita na talaga isa tayo kay Jesus Christ at sinusunod natin yung utos niya. Okay? Ang pagmamahal sa kapwa. Okay? Okay, hanggang saan ba siya? Sister Laura, hanggang saan ba yan? Hanggang 17?
Hanggang 17, okay. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya nalalaman ang kanyang pupuntahan. Sapagkat binulag siya ng kadiliman, sumusulat ako sa inyo mga anak sapagkat pinatawad na ang inyong mga kasalanan dahil sa kanyang pangalan. Kaya napakalaga ng pangalan ng ating Panginoong Hesus dahil doon tayo nakakalapit sa Ama. Kasi hindi tayo kailanman pwedeng kaluguran ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Kapag tayo lang mismo ang lalapit sa Kanya, hindi kasi tayo banal. Hindi tayo matuwid. Ang kinaluluguran ng Diyos Ama, yung matuwid sa Kanyang paningin. At walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya ang senaryo, kailangan natin tanggapin ang ating Panginoong Hesus. Makilala siya sa ating buhay at matanggap sa ating mga puso. Paano Pastor? Namatay si Kristo at nasa langit na siya ngayon. Yung banal na Espiritu na hihilingin natin sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng banal na Espiritu na bubuhay si Kristo sa buhay natin. Okay? Ayan yung kapangyarihan ng Triune God, Trinity, Triune God. Wala kasi tayo sa topic na yun, pero ang Ama, Anak at Espiritu Santo, isa sila sa pangalan. Okay? Nabubuhay sila sa isang pangalan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Okay? Kaya kapag tinatanggap natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay, nabubuhay tayo sa buhay ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu na sa atin na nabubuhay sa buhay ni Kristo. Okay? Na nakapaloob sa buhay ng Diyos. Kaya tawag doon sa kanila, Triune God. Kaya napakahalaga ng pangalan ng ating Panginoong Hesus. Na sinasabi kanina John 17:3, yung buhay na walang hanggan na nasa sa atin na. Okay? Sumusulat ako sa inyo mga anak sapagkat pinatawad na ang inyong mga kasalanan dahil sa kanyang pangalan. Sumusulat ako sa inyo mga ama. Kasi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, doon lang ang katibayan tayo, tinatanggap ng Diyos. Kapag wala ang Panginoong Hesus sa ating buhay o wala yung banal na Espiritu, kailan may hindi tayo pwedeng kaluguran ng Diyos. Yung Holy Spirit ang tatak na dapat makita sa atin pagdating ng araw. Kasi yun yung katibayan na tayo tutubusin o ng Diyos pagdating ng panahon na yun. Kapag wala yung Holy Spirit, hindi tayo makaka-akyat sa buhay na walang hanggan. Hindi tayo mabubuhay sa buhay na walang hanggan. Okay? Kaya napakahalaga ng banal na Espiritu na makilala natin at matanggap sa ating buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Sumusulat ako sa inyo mga ama sapagkat nakikilala ninyo na siya na sa simula pa'y siya na. Sumusulat ako sa inyo mga kabataan sapagkat napagtagumpayan na ninyo ang masama. Kaya sa mga kabataan dapat makilala natin ng totoo ang ating Panginoong Hesus at dapat talaga lagi natin siya kinikilala pa ng higit sa ating buhay sa pamamagitan ng pagbabasa ng banal na kasulatan at sa pananalangin sa Kanya na ipaunawa yung ating mga binabasa. Hindi lang sa mga kabataan, sa ating lahat. Sumusulat ako sa inyo mga anak sapagkat nakikilala ninyo ang Ama. Kasi paano natin makikilala yung Ama kung hindi tayo nagbabasa ng Bible at hindi natin kilala ang ating Panginoong Hesus. Sumusulat ako sa inyo mga ama sapagkat nakikilala ninyo siya na sa simula pa'y siya na. Sumusulat ako sa inyo mga kabataan sapagkat malalakas kayo. Nananatili sa inyo ang salita ng Diyos at tinalo na ninyo ang masama. Kaya yung lakas natin mga kabataan, gamitin natin yan para sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Hanggat may panahon pa, sabi ng mga ngaral, darating ang araw na tayo'y manghihina at matatakpan ng madilim na ulap. Kaya habang hindi pa nangyayari yun, maglingkod na tayo sa Diyos hanggat may panahon pa. Lalo nga ngayon, malapit na siyang muling dumating yung mga propesiya na gaganap na. Okay? At nawa, paliwanagin ng Diyos ang ating mga isip. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay umiibig. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. So, ibig sabihin, itong mundong ito, huwag natin dapat mahalin ng higit, huwag natin iibigin. Sabi rin yung sanlibutan, itong mundo na ito, yung kalayawan, yung mga nakikita natin na talagang nagpapaligaya sa ating mga sarili. Kaya yung buhay natin ngayon, puro luho. Tama po ba? Yung mga kabataan ngayon, puro wala nang ibang ginagawa, kundi cellphone. Wala na silang concern sa iba. Kahit nasa templo ng Diyos, iba na yung ginagawa, iisip, lumilipad, iba, maging sa mga ibang mga tao, ganun din, wala nang concern sa salita ng Diyos, wala nang concern sa kapwa, hindi na nila alam yung tungkulin.
Kasi tayo sa mundong ito may mga tungkulin na dapat gawin. Okay? Ano yung tungkulin natin na dapat natin gawin? Yung paligayahin ang Diyos, hindi yung sarili natin. Kaya dapat hindi na tayo nakatutok sa sanlibutan na magpapaligaya sa ating mga sarili. Ang tungkulin natin sa mundong ito ay paligayahin yung Diyos, hindi yung ating sarili. Kasi tayo, ang Diyos na ang bahala sa atin, ang magpapaligaya sa atin kasi binigay niya na yung buhay na walang hanggan sa atin. Ang kaligayahan natin ay ang makapiling si Jesus Christ, ang nag-iisa at tunay na Diyos. Okay? Kapag nakilala natin si Jesus Christ, yun na ang pinakakaligayahan natin. At kaya dapat mabubuhay ka sa mundo, hindi tayo nakatingin sa sanlibutan kasi kailanman hindi tayo mapapaligaya ng sanlibutan. Kasi wawasakin ng Diyos ito pagdating ng araw na yon. Matthew chapter 24. Walang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato, lahat ay guguho. Hebrew 1:10-12. Parang damit na ikidiklo, parang balabal. Kaya walang matitira dito. Kapag binahal mo ito, kasama ka. Alam mo, mapapahamak pagdating ng panahon. Kaya isipin natin yun. Kaya isipin natin yung buhay natin na dapat lagi ibibigay sa Diyos. 16, ang lahat ng nasa sanlibutan ay ang masasamang nasa ng laman. O, ito yung bagay na bumubuo sa sanlibutan. Pakinggan natin maigi 1 John chapter 2 verse 16. Kung may Biblia kayo dyan, sa samahan yung pagbabasa, tingnan nyo rin yung nakasulat dyan. Sabi rito, 1 John chapter 2 verse 16. Ang nasa sanlibutan ay masasamang nasa ng laman. Tama? Yung nasa ng laman, ito, yung gusto mo yung ikaw ang naliligayahan. Maring layaw, maring luho, maring kayamanan sa mundo. Ang mga nasa ng mata, yung mga nakikita mo, na uy, ang ganda nun, gusto ko magkaroon, okay? Yung mga nasa ng laman, mga nasa ng mata, yung nakikita ng mga mata, yan yung mga sanlibutan. At ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. At yung pagmamalaki, yung pride, sabi doon. Yung sa ibang salin, kayamanan. Kayamanan sa ibang salin ito. Okay? Pero, pagmamalaki kasi, kapag ikaw kasi ay mayaman, boss ka niyan, tama po ba? Hindi ka pwedeng utusan. Hindi ka pwedeng maglingkod. Ikaw ang paglilingkuran. Ikaw ang bigyan mo lang yan ng mga pera, mapapasunod mo na yan. Tama? Ikaw ang Diyos. Kaya ayun yung sinasabi ni John, ng Diyos sa atin. Ang bumubuo sa sanlibutan ito, yung ating mga nararamdaman sa laman. Yung ating mga pagnanasa. Yung ating mga kagustuhan sa sarili. Yung ating gustong paligayahin yung sarili natin. Pangalawa, yung mga nakikita ng ating mga mata na pinahingahangad mo, na sa palagay mong mabuti para sa iyo. Okay, yun yung mga nasa na sanlibutan. At hindi lang yun, yung mga pagmamalaki pa o yung kayamanan na hinahangad mo sa buhay mo. Yan yung mga sanlibutan. Yan yung bumubuo sa sanlibutan. At sabi ng 17, mawawala ang sanlibutan. Gaya na sinasabi natin kanina, Matthew chapter 24, Hebrew chapter 1, wawasakin kasi ng Diyos ito eh. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahumalingan ito. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Kaya napakalaga ni Jesus. Siya kasi ang buhay na walang hanggan. Kaya wala man sa atin yung mga sa sanlibutan na yan, na kayamanan, katanyagan, kaligayahan. Pero nasa iyo naman si Jesus, ang sabi rito, mabubuhay magpakailanman ka naman. Pero yung mga nasa sanlibutan, sila yung gugunawi ng Diyos. Amen? Kaya isipin natin yon. Mga anak, ito ang huling panahon. Nasa huling mga panahon na tayo. Lalo na sabi ng 2 Timothy chapter 3. Tulad ng inyong narinig, darating ang Antikristo. Eh, pastor, ano naman yung Antikristo? Ngayon nga'y marami nang lumitaw na mga Antikristo, kaya alam nating malapit na ang wakas. So, yung sabihin, sabi dito lang ni John, tulad ng inyong narinig, darating ang Antikristo. Alam ko, mga maliliit pa tayo, napapakinggan na natin. Pero sabi pa nila noon, nandito na, hindi pa nga lang nagpapakilala. Okay? Kaya alam natin malapit na ang wakas kasi nandiyan na Antikristo. Kaya kasi rin mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama. So, yung sabihin, may mga alam din sila sa salita ng Diyos. Okay? At kasama natin silang kumilala rin kay Jesus. Pero hindi natin sila tunay talaga nakasama. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, na natili, sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na atin. So, yung sabihin, Antikristo sila. Lahat ng mga
lumalaban kay Kristo at Kristo. Mga dati nating kasamahan na tumalingkod sa atin. Sila yung mga antikristo. Ngunit ipinagkaloob na sa inyo ang Espiritu Santo at dahil dito, alam na ninyo ang katotohanan. Kaya nga, gaya na sinasabi natin kanina, kailangan nating mabuhay sa buhay ni Jesus sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo na ipinadadala niya sa atin. Ngunit ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo at dahil dito, alam na ninyo ang katotohanan. Kasi bakit? Kapag ang Holy Spirit yung sa ating puso, doon natin higit makikilala ang Diyos. Ang banal na Espiritu ang sumasaliksik sa pinakamalalim na kaisipan at damdamin ng Diyos. Ipinakikilala niya ito sa atin, kaya makikilala natin talaga ang Diyos pag nasa ating Holy Spirit. Pero kapag hindi wala sa atin ang Holy Spirit, talagang kahit kailan hindi mo maiintindihan yung Diyos na dapat mong sambahin at hindi mo alam ang kanyang mga salita at wala kang kahangad-hangad na alamin ang kanyang salita. Kaya, obserbahan natin ating mga sarili. Kapag meron tayong conviction na talagang gusto nating mag-church, gusto ko makinig, bagamat maraming nagtatalo sa iyong loob kasi hadlang ka nakaaway niyan. At gusto kong maintindihan ang kanyang salita, hinahanap mo siya, conviction of Holy Spirit yun. Kaya mapalad ka kapatid kapag gano'n ang nararamdaman mo. Pag hinahanap mo ang salita ng Diyos, kasi yun ang unang bagay o katibayan na ang banal na Espiritu ay kumikilos sa iyo. Hinahanap mo ang salita ng Diyos at dadaling ka niya sa salita ng Diyos, maaaring sa mga tagapagturo, maaaring sa mga kaibigan, na maaaring ipakilala sa iyo si Jesus, o maaaring sa lugar kung saan ka dapat pumunta, at higit sa lahat sa salita niya sa banal na kasulatan. Kaya magkakaroon ka ng interest magbasa niyan. Ano kaya yung sinasabi ni Pastor? Pwede ko kayong basahin ito. Hilingin mo sa Panginoon, ipapaulawan niya sa iyo. Kasi ang banal na Espiritu, yun ang abilidad niya. Ang ipakilala sa iyo, ang salita ng Diyos at ang Diyos mismo. Sapagkat siya mismo ay Diyos din. Amen? Sumusunod ako sa inyo hindi dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan, kundi dahil alam na ninyo ito at alam din ninyong walang kasinungalingang nagmumula sa katotohanan. Sino nga ba ang sinungaling? Hindi ba't siya na nagsasabi si Jesus ay hindi ang Kristo? So, yung sabihin, kapag sinabi mong si Jesus ay hindi ang Kristo, ikaw ay sinungaling. Ang sino bang nagsasabi nito ay ang Antikristo. Hindi nila pininiwalaan ang Ama at ang Anak. So, ibig sabihin, yun isa sa katibayan sa mga Antikristo. Ano yung sabihin ng Kristo? Savior. Christ means Savior, tagapagligtas. Kapag hindi ka naniniwala na si Jesus Christ ay tagapagligtas, Antikristo ka. Isa kang Antikristo. Amen? Ang sino man nagsasabi ang Antikristo, hindi nila pinaniniwalaan ang Ama at ang Anak. Hindi sila naniniwala na ang Ama at ang Anak ay isa. Kaya John 10:30. Okay? Colossians 1:15. Si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. John 10:30. Ako at ang Ama ay isa. Kapag hindi natin pinaniniwalaan yun, Antikristo tayo. Sa lugar tayo kay Kristo. Tama, hindi tayo naniniwala na tagapagligtas si Jesus. Okay? Kasi si Jesus Christ yung mediator eh. Pag hindi ka naniniwala si Jesus Christ yung mediator, sino yung mediator mo? Yung sarili mo yun. Kaya rumarekta ka sa Ama. Ang tanong doon, kalulubrang ka ba ng Ama? Kapag ikaw lang ang lalapit sa Kanya, Ama, kikilalanin ka kaya ng Ama? Hindi, kasi hindi ka banal. Magiging banal ka lang sa paningin niya. Hindi ka kasi pwede lumapit sa Diyos. Kasi siya ay banal. Hindi ka pwedeng tumingin sa Kanya. Dahil ikaw ay makasalanan. Kailangan mo si Jesus Christ na mabuhay sa iyo para tumagal ka. Pero hindi ikaw ang titignan ng Ama, kundi si Jesus na nabubuhay sa iyo. Yun ang senaryo na dapat nating malaman. Pagka tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, titignan ka ni Jesus ng Diyos na si Kristo na nabubuhay sa iyo. Hindi ikaw, hindi ako si Ronnie. Kaya sabi ni Jesus Christ, kung gusto mo sumunod sa akin, pasarin mo yung krus ko, kalimutan mo yung sarili mo, kalimutan mo yung pangalan mo. Kalimutan mo ikaw. At sumunod ka sa akin. Kasi ibig sabihin niya, kailangan ako ang maging Diyos mo. Hindi yung sarili mo. Kaya hindi na ikaw ang nabubuhay sa iyo, hindi ka na si Ronnie. Si Jesus na nabubuhay kay Ronnie. Kaya sabi ng Santiago, chapter 1, kapag tumingin ka sa salamin, dapat huwag mong kalimutan yung sarili mo. Bakit? Kasi tinalikuran mo na nga yung sarili mo. At ang nabubuhay na si Jesus Christ,
Pag nakakita mo yung sarili mo, dapat si Jesus na yung nabubuhay dyan. Yan ang ibig sabihin nun, sa Santiagoan. Na kapag tumingin ka sa salamin, huwag mong kalimutan yung sarili mo. Dapat isipin mo na tinanggap mo na si Jesus Christ at hindi na ikaw yan. Kaya huwag mo lang gawin yung dati mong buhay. Meron ka ng buhay na patuloy na nagbabago. Tama? Kasi nag-repent ka na eh. Nagkaroon ka na ng metanoia. Pagbabago, repentance means metanoia sa Greek. Ang ibig sabihin, pagbabago. Amen po ba? Naiintindihan po ba? Naiintindihan natin. Amen? Kaya pag nagko-confess tayo, bago humingi ka ng tawad sa Diyos, confession yun eh. Lord, sorry po sa aking nagawang kasalanan. Ang katibayan na totoo yan, na bukal sa loob yung ginawa mo, meron kang pagbabago na nagaganap. Hindi man instant, hindi man lahat na bago mo, pero nararamdaman mo sa sarili mo, unti-unti, uy, hindi na ako nagmumura. Ako yun ang una ko na-obserbahan sa akin, yung talaga sinuko ko na yung buhay ko kay Jesus. Hindi ako totally nagbago instant lahat. Ang walang nawala sa akin yung pagmumura ko. Pero naninigarilyo pa rin ako, umiinom pa rin ako ng alak doon. Nagsashabu pa rin ako. Nagtitinda pa rin ako ng shabu. Pero nawala na yung pagmumura ko. Hindi ko na minumura yung kapwa ko. Parang yung mga binabatok-batokan namin mga tropa-tropa, parang ginagalang ko na rin. Una, nawala yun. Kasi patuloy pa rin ako nananalangin, Lord. Kasi may time na dumating sa akin, minsan sa araw, groggy ako sa shabu nun eh. Nasa third floor ako. Tapos nawala na yung tama ako. Pagtutulog na ako ng mga 2 araw, mga gano'n. Parang kung patay, pag natulog, gigising na lang ako. Kaya akala ng kapatid ko, patay na yata ako. Ganagano'n ako. Uy! Hindi na, walang galaw, walang tayuan eh. 2 araw, walang tulog. Babawiin mo yun, 3 araw naman matutulog. Yung wala na akong tama, medyo nakaramdam ako ng lungkot. Nag-pray ako, Lord, ayoko po habang buhay na ganito ako. Ayoko mamatay ng ganito, magiging malagim ang aking hahantungan, ayoko mapunta sa impyerno. Tinugo ng Diyos yun, unti-unti. Hindi agad-agad lahat, hindi, unti-unti. Hanggang sa nagkakaroon ako ng discernment, makinig ng salita ng Diyos. Kaya galang na galang ako sa mga Christian churches at lalo, pag naglalakad ako, may napapansin akong mga nagpupuri. Ibo-ibo ako niya, tapos nagpe-pray sa sarili ko kahit na may dadala pa ako siya bunon. Lord, sorry po. Ganun ako nun. Yung isip ko nagtatalo. Kaya sabi ni Pablo, hindi ako gumagawa ng kasalanan na nananatili sa akin, kundi ang kasalanan na nananatili sa akin. Ganun ako nun, pero galang ako dyan. Kasi alam kong buhay ang Diyos. Hindi ko ilala sa akin yung, kaya may 3 bagay, huwag natin wawalain sa ating buhay. Ano yun? Yung pananampalataya, yung pag-asa, at yung salita ng katotohanan na alam natin totoo na hindi nagsisinungaling ang Diyos, na totoo ang mga propesiya. Pagka nasa yung 3 na yun, talagang babaguhin ng Diyos yung buhay nyo, pero pag wala ka ng panahon para doon, yun ang nakakalungkot doon. Kaya yun, unti-unti binago ko ng Diyos. Nawala yung pagmumura ko, tapos nawala na yung pag-iinom ko, kinalauna. Mga taon lumipas, matagal. Tapos nagtrabaho ko, minsan nakapag-share na ako ng Word of God, pero nagtataka din ako, bakit pinagagawa yun? Hindi ko gustong gawin yun eh. Biruin mo sa contraction, kasi may toolbox meeting kami sa kumpanya namin every morning. Kumakanta ako ng awiting makalangit, hindi ko, nagugulat ako sa ba't ko ginagawa yung gano'n? Hindi ko makontrol. Yan pala, yung panalangin ko, tinutugon na pala ng Panginoon. Gradual. Hindi instant, gradual. Hanggang sa kinalaunan, nahinto ko lang yung pagdodroga ko, yung pag-iinom ko, hindi na rin ako umiinom. Nakilala ko, asawa ko, lakas ko uminom eh. Wala akong time na hindi lasing. Pag tapos na yung trabaho namin, pag-uwi ako sa amin, ang pinakahuli yung paninigarilyo. Yun, nasa Bible school na ako nun, doon ko na iwasan na yun. Talagang hiniling ko sa Panginoon pa one time, Lord, pagod na ako sa kasalanan. Namuhin ako sa kasalanan. Ayoko na ng bisyo na ito. Kasi anak ko, bunso, pinapagalitan na ako, 3 years old, sinasama ko sa Bible. Sabi, pa, isalta niya, naninigarilyo ka na naman. Masama yan. Ginabahan ako. Pinagagalitan na ako ng anak ko. Inisip ko, babae pa naman to. Paano pagka sa kanya ito nangyari, yung bisyo ko. Nag-isip ako noon, tapos sinuko ko sa Diyos. Talagang hiniling ko na marunong sa Diyos. Yung time na yun sa Bible school, kaya may sentimental pali sa akin yung Bible school, kaya hindi ko maiwasan, hindi ko pumunta doon. Sinuko ko, pinag-pray ko doon. Pag uwi ko, pag sigarilyo ko, nandilim yung paningin ko, hindi ko alam kung nangangatog ako, tapos nandidilim. Baka kung may himatay, kapit ako sa poste eh.
Naku, parang may sakit yata ako sabi ko gano'n. Pero wala naman, pa-check. Malakas naman ako kasi kung may sakit ako, naglalako ko ng figurine. Dapat tumba na ako eh. Mukhang wala naman, malakas naman katawan ko eh. Sigarilyo na naman ako, yun na naman, namamatog na naman ako. Tapos naalala ko, pinag-pray ko pala ito doon ng marugdog. Lord, salamat, nagpuri ako sa Diyos sa kalsada. Lord, salamat po habang naglalako ako, purihin ka. Tinugod mo yung kahilingan ko, naiwasan ko na siya. Wala na, hanggang ngayon, hindi na ako nagbibisyo, wala na. Kaya bagamat sa ating mga sarili, may mga nagagawa pa rin tayo mga mali, pero andyan si Jesus Christ na tagapagtanggol natin sa Ama. At hindi lang yung pinapangalagaan niya tayo sa mga bagay pa na maaari natin magawa. Inuunahan niya tayo na makapagsisila, na magkaroon ng metanoia. Okay? Makapagpatong buhay sa ating mga pisikal na buhay hanggang tayo narito sa mundo ito. Kaya ipag-pray natin sa Diyos yung mga bagay na gusto natin mawala sa atin. Okay? Sa ating buhay. Okay? Kaya nakaka-encourage yung Korean teacher namin doon sa Tarlac. Meron yung liver cancer. May liver cancer siya. Meron siyang bukol sa kanyang liver. Ina-operahan yung ibang bukol niya, pero may natitira pa, hindi ino-operahan kasi delikado. Pero sa kabila ng delikado, andun pa din siya, nagtuturo para sa amin. Kung sa atin yun. May lagdag nga lang tayo, hindi tayo makapunta sa church eh. Tama? Masakit lang nga yung ipin mo, hindi ka na, masakit na yung paa mo, yan lang yung church, hindi ka makapunta. Ang sakit po ng paa mo, basta pasensya na po, hindi po muna makapag-church. Pero may liver cancer, sumakay ba ng aeroplano? Tama! Eh bundok pa yun, naglalakad pa yun pataas. Diba, bundok yun, wala na hindi nakarating na doon sa Tarlac. Ay hindi pa si Nanay Lucy. Bundok yun. Pataas yun. Kahit sabihin mo lang, kotse ka, may time na naglalakad ka, hagdanan, mataas. Kasi sa bundok eh. May liver cancer yun. Hindi lang yun, yung gustusin doon, sila sumasagot noon. Pagkain namin, tulugan namin, pamasahe namin. Sagot nila yun. Dapat, puli niya yun para pampagot niya na sa sarili niya. Tama po ba? Tayo, baka hindi tayo makapagbigay sa Panginoon. Pas muna ako sa mga ambag-ambaga, na mga bigay-bigayan na yan, kasi may sakit ako eh. Nagdodoktor ako eh. Diba? Ganun ang katwira natin, pero yun hindi. Pilipinas, pag sinabing tumawid ka sa ibang bansa, hindi lang basta 500 gagasin mo yan, 1,000, hindi. 100,000 ang gagasasin mo dyan. 100,000. Pero bakit niya ginagawa yun? Kasi gusto niya maglingkod sa Diyos. Buong buhay, buong puso niya, binigay niya na sa Diyos. Pinapagalitan siya ng asawa niya, huwag ka na punta Pilipinas. Tingnan mo na lang sarili mo kasi baka mamatay ka dun. Ang sabi niya, sa amin yung nakaraan, ayaw ako ng asawa ko na pumunta dito sa susunod. Pero kahit ikamatay ko, babalik ako sa August kung kailangan. Kung lulubin ng Diyos. Kahit ikamatay ko pa. Pero yung malang, nangako pa siya na babalik siya para magturo. Kasi yung buhay niya ay si Diyos na. Bahala lang Diyos sa kanya. Kasi meron naman na siyang kaligtasan eh. Ano ba ikakatakot niya? Ganun din sa buhay natin. Dapat may courage tayo sa buhay nila na gano'n. Talayo natin eh. No? Ako nga, minsan yung patay nanay ko, dahil walang tao doon sa burol, nagpaiwan ako. 8 linggo yun. Kaya hindi ako natawag sa Panginoon eh. Kasi bagamat alam ko na mayroong mag-a-assist dito, nandiyan si Brother Joshua na tinentry natin ng panahon na yun, pinagkatiwala ako, pero hindi dapat ganun. Yan, nagkasala ako sa Panginoon, hindi ako tawag, Lord. Isang araw lang yun, pero labis ang pagsis, Lord, sorry po. Hindi ako karapat dapat tawagin yung lingkod mo kasi para patay lang yung nanay mo, hindi ka pupunta sa church. Hindi dapat ganun. Sa lahat ng pagkakataon, dapat Diyos mo ang Diyos mo talaga. Mahalaga sa lahat ng pagkakataon. Amen? Kaya ma-encourage tayo sa mga taong inaalay kanilang buhay para sa Panginoon, kagaya nila Pablo. Amen? Yeah. Sino nga ba ang sinungaling hindi ba siya ang sasabing si Jesus? Hindi ang Kristo. Kapag hindi mo kasi Kristo si Jesus, hindi mo magagawa yun. Hindi mo kayang gawin yung ipagpalit. Ang nasa isip mo, nasa ng mata, nasa ng laman, at kayamanan ng mundong ito. Ang sino mo nagsasabing nito ay ang Antikristo, hindi nila pinaniwalaan ang Ama at ang Anak. At di kumikilala sa Anak ay di rin kumikilala sa Ama. Kapag kinilala ni Numan ang Anak, kinikilala rin niya ang Ama. Kapag kinilala natin ng Ama, kinikilala mo yung Anak. Kapag kinilala mo yung Anak, kinikilala mo yung Ama.
puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gagawin ninyo ito, mananatili kayo sa anak at sa ama. At ito naman ang pinangangako sa atin ni Kristo, ang buhay na walang hanggan. Si Jesus Christ, ang buhay na walang hanggan. Isinusulat ko sa inyo ito, upang bigyan kayo ng babala laban sa mga taong nagnanais na iligaw kayo. Kayong pa man, ang Espiritu ay pinagkaloob na ni Kristo sa inyo, at habang ang Espiritu ay nananatili sa inyo, kaya huwag nawa natin tulog na mawalay pa yung Espiritu sa atin, yung banal na Espiritu. Hindi ninyo kakailanganin turuan pa kayo ng iba, kasi yung Holy Spirit ang magtuturo ng mga bagay na hindi natin kaya alamin. At kaya malalaman natin ang lahat ng katotohanan. Take note at sabi rito yung salitang habang. At habang ang Espiritu ay nananatili sa inyo. Pag sinabi mong habang, nandiyan siya sa'yo. Pero maaaring mawala ito. Kaya habang. Kaya pag nagbasa tayo ng Bible, i-verify natin yung bawat word na ginagamit. Pag sinabi mong habang, kasi iba paniniwala. Pag tinanggap mo si Kristo, ligtas na ako. Kaya yung iba, patuloy pa rin ang pagkakagawa ng pagkakasala. Pinaninindigan nila talagang once you are saved, you are saved. Mali po yun. Hindi po ganun yun. May mga word na dapat tayong alalahanin. Kaya dito sa 1 John 2:27, may salitang habang. At habang, sabi rito, ulitin natin yung 27. Gayon pa man, ang Espiritu ay pinagkaloob na ni Kristo sa inyo, binigay na sa atin. Nang tayo nakipag-isa sa ating Panginoong Hesus, yung Holy Spirit. Kaya nga sabi ni Jesus sa Matthew 28:19, tandaan ninyo ito, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Paano nangyari? Umakyat nga siya ng oras na yon. Yung Holy Spirit yung tinutukoy niya na darating sa pamamagitan niya. Ayun yung dahilan kung bakit nabubuhay si Jesus sa atin, sapagkat ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa pangalan ng Jesus, sila ay iisa na tinanggap natin sa buhay natin. Tandaan natin yan. Nabubuhay tayo, nabubuhay ang Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus na tinanggap natin sa buhay natin. Kaya yung Holy Spirit, nabubuhay si Jesus Christ sa buhay natin. Yan. Ang Espiritu ang magtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. At tama ba? Gayon pa man ang Espiritu pinagkaloob ni Kristo sa inyo at habang nasa inyo. Kaya nga sabi ng Hebreo 10, kapag tayo nagbalik sa ating buhay, wala nang handog na ibibigay pa sa atin. Okay? Kasi tinanggap mo na tapos tinalikuran mo na naman. Paano yun? Kaya ingat tayo sa ating buhay. Ang Espiritu, habang ang Espiritu nananatili sa inyo, hindi ninyo kakailanganin turuan pa kayo ng iba. Kasi yung Holy Spirit ang may bibigay ng kaalaman sa atin. Ipapaunawa niya yan, hahangarin natin maintindihan ang salita ng Diyos. At pagka nabasa natin ang Bible, ipapaunawa niya sa atin ang lahat ng dapat nating malaman. Kung minsan, dadalhin tayo sa taong magpapaliwanag sa atin po, kagaya ngayon, nakikinig tayo ng salita ng Diyos, nagbabasa tayo ng Bible, ganun yung mga kaparaanan ng Holy Spirit. Ang Espiritu ang magtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Kasi baka isipin nyo, kakausapin po ba ako ng Holy Spirit? May maririnig ba akong tinig? Baka literal yung pagkakapaliwanag sa inyo. Baka hindi po ganun yun. Pwede, sa inyong pananalangin, sa inyong pagbabasa, habang kayo nagbabasa, naiintindihan nyo. Tapos napapaisip kayo, tapos kinakausap nyo yung Diyos sa panalangin. Lord, salamat po kasi pinapaunawa mo. Yun yung Holy Spirit. Kung minsan naman, di ko ito maintindihan and may invite sa'yo. Bro, baka pwede punta tayo sa church, tapos sumama ka. Tapos doon mo narinig yung binabasa mo. Yun, kapaliwanagan ng Holy Spirit sa iyo. Kunti-unti naliliwanagan ka dahil pinapaunawa ng banal na Espiritu. Ganun po yun. Ang Espiritu ang magtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng itinuturo niya ay totoo. Kaya nga siya banal Kaya banal na Espiritu Lahat ng ituturo niya ay totoo at ito'y walang bahid na sinungalingan kasi banal siya At tulad ng itinuturo ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Yan ang udyok ng Holy Spirit sa atin. Na lagi tayong mananatili kay Kristo. Kapag hindi ka nanatili kay Kristo, hindi turo ng Holy Spirit yun. Sarili mo yun o gawa ng kaawa yun ang kasalanang nananatili sa atin. Kaya mga anak, manatili kayo. Kaya yung manatili, magsikap, magtyaga, laging sinasabi ng banal na kasulatan niya. Kasi mabigat talaga ang mabuhay dito sa mundo, lalo na kung nais mong sumunod sa Diyos. Kaya sabi ni Jesus, kung gusto mong sumunod sa akin, pasalin mo yung krus.
Krus mabigat yun, troso yun. Tama ba? At hindi lang basta troso yun. Talagang yun, solido yun. Galing talaga sa kahoy, hindi yung mga kindry, hindi yung mga ganun-ganun dito. Kinitistis, kinakata, walang pinatutuyo, mag-ano yun. Yun hindi, puputol sila ng puno rin, pabubuhat sa yun. Automatic yun, talagang solid yun, mabigat yun. Kaya sabi, pasanin mo yung cross. Tapos, kalimutan mo yung sarili mo, huwag mong ituring ikaw yan. Sabi ni Jesus Christ, tapos pag nangyari yun, tara na, sunod ka na sa akin. Huwag ikaw yan. Huwag mong ituring ikaw si Ronnie. Huwag ikaw yung sarili mo ang masunod. Dapat ako. Para sumunod ka sa akin. Kasi kapag ako masusunod sa'yo, ano pa silbi ko? Tama? Kung ikaw lang din yung susundin mo, ano ba silbi kong tagapanguna mo? Tama mo ba? Kaya kapag sunod tayo kay Kristo, pasanin mo yung krus. Dapat marunong ka magtiyaga, marunong ka magtiis. Sanay ka sa lahat ng bagay, itiisin mo. At magtitiwala ka sa Kanya kung saan Kanya dadalhin. Ano ba? Kalimutan mo yung sarili mo kasi kapag nandiyan ka pa, mag-ano ka ba yun, sasuggest ka pa. Jesus, maganda siguro dito tayo dumaan, mas malapit. Tama mo ba? Pero kapag kinalimutan mo sarili mo, sunod ka lang ng sunod dyan. Para kang tupa. Tama yung tupa. Walang ibang pinakikinggan yung pastol niya eh. Sa YouTube, pero isa sa YouTube, sinubukan ng mga tao, tinatawag ito ba, hindi sumusunod eh. Pero yung pastol niya nagsalita, sunod agad sila, yung malalayo, lapit oh. Isang salita lang ng pastol eh. Dinig nila agad, lapit agad sila eh. Ang galing nila eh. Ganun tayo dapat kay Jesus. Kaya kapag hindi natin kayang gawin yun, kawawa tayo pagdating ng panahon. Kaya mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya. At nang hindi tayo mapahiya sa Kanya sa araw na iyon. Bakit kaya mapahiya sa araw na iyon? Matthew 7:21 to 23, Brother Miron. Hindi kasi makita, dapat mapaayos na natin ito ngayong linggo. Yan, nawa, makahanap tayo ng technician para kitang-kita sa screen. Okay? Yan, pag-pray natin na maayos na yung projector natin. Ngayong linggo. Mahaba yung araw, 7 days. Okay? Yan. Kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya. At nang hindi tayo mapahiya sa Kanya sa araw na iyon. Bakit? Kayo mapapahiya. 2 Corinthians 5:10, lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo. Di ba dito high-tech? Meron tayong projector. May CCTV, may mga pixel pang tinatawag niya, yung pampalinaw, pampalaki. Tama, yung boses mo naririnig kahit sa malayo. Yung cellphone ko nga, nasasagap yung electric pan kapag pinopost ko pag live. Shhh! Lalo na sa langit, high-tech doon. Lahat ng mga ginawa natin, simula lang mamaliit tayo, naka-record yun. Lahat ng ginawa natin, pag nandito tayo sa church, makikita doon. Sa ating mga bahay, sa ating kanan, pakikipagkwentuhan, lahat nandoon yun, naka-record. Sa Book of Deeds, sa Book of Life. Okay? May mga libro na bubuksan pagdating ng panahon. May Book of Deeds, yung mga gawa natin. Lahat tayo ay hakatulan base sa ating mga mabubuti at masamang ginagawa. Noong tayo nabubuhay pa, 2 Corinthians 5:10, mga ngaral 12:13. Okay? 14. Mababasa natin yun. Kaya recorded lahat yan. High-tech dun eh. Sabi ng Bible, lahat ng mga nakikita, lahat ng mga bagay na nakikita ay hango sa mga bagay na hindi nakikita. Ibig sabihin, ang mga bagay na narito, kinopya lang yan sa mga spiritual world. Sa spiritual world. Tama po ba? Lahat yun ay galing sa spiritual world. Kaya yung mga nandiyan galing yan doon. High-tech doon eh. Mas higit pang high-tech doon. Amen? Kaya sa pag-aaral, tayo pag namatay, hindi doon nagtatapos yung buhay natin. Meron pa tayong gagawin pagdating natin doon. At iyon yung napakasayang bagay. Sabi ng Bible, hahatulan natin yung mga anghel. Garuin niyo yun. Dito, kapag may nakita kang anghel, lumulod yung mga tao di ba? Pero sabi ni John, ni Beloved, sa Revelation, huwag mo samahin mo. Takot siya kasi nakita ni John di Beloved, nagpropesiya sa kanya yung Diyos Pinakita sa kanya yung langit Yung mga mangyayari, kaya sinulat niya yung Revelation Ang tindi ng mga nangyayari sa Revelation nakakatakot. Kaya sobrang takot ni John di Beloved. Nakita niya yung anghel bumaba, lumuhod siya, nagpatira pa. Natakot yung anghel sa kanya, huwag kayo! Parang gano'n, huwag mo kong sasamba
Anghel siya eh. Hindi siya Diyos, anghel lang siya, okay? At tayo yung mga tao. Ang anghel, sabi ng Hebrews, sila yung mga espiritong nilalang upang tulungan lang tayo. Tayo mga maliligtas. Ang trabaho nila ay tulungan lang tayo. Pagdating ng tamang panahon, hahatulan natin sila. Okay? Mas mataas yung rango natin sa mga anghel. Bagamat sila yung mga makapangyarihan. Kaya sabi ni Mabahay ng Kasulatan, sino ang tao? Ano ang tao upang iyong pahalagahan? Nasa simula pa yung nilalang mo na mas mahina kumpara sa mga anghel. Kaya, isipin nyo yung magiging buhay natin sa buhay na walang hanggan. Di ba kayo na-excite kung ano yung buhay meron doon? Kaya tiisin na natin yung mga hirap sa mundong ito. Amen? Kasi pagdating ng araw na yun, sabi ng 1 Corinthians 13, parang malabong larawan lang yung nakikita natin sa ngayon pag nagbabasa tayo ng Bible. Pero pagdating ng araw na yun, makikita natin hayagan, malinaw, at makikita natin si Jesus ng personal. At tagumpay na yung buhay na walang hanggan sa piling na tayo ng Diyos. Amen? Kaya isipin natin yun, kaya hangarin natin yung buhay spiritual. Kasi very exciting yung bagay na yon. Doon na natin malalaman ang lahat ng mga bagay na hindi natin kayang aruin ng isipan natin ngayon. Amen? Kaya isipin natin yun, kaya hangarin natin na laging nakikinig ng salita ng Diyos. Okay? Nauuhaw sa pagpupuri sa Kanya. Kaya na mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at nang hindi tayo mapahiya sa Kanya sa araw na iyon. Bakit? Matthew 7:21, sabi ni Jesus, sabi doon, Panginoon, nagpahayag ako ng salita mo, nagpalayas ako ng masamang espiritu, pero sabi ng Diyos, lumayo ka, kayong masasama, hindi ko kayo kilala. Kaya ingat tayo. At nang hindi tayo mapahiya, para hindi tayo mapahiya sa araw na yon, kala natin, Panginoon, pumunta ako sa church eh. Panginoon, nakipag-participate naman ako dyan. Nagbigay-bigay kami dyan sa church niya. May offering dyan. Okay? Ano pa? Nagpalakpak kami dyan. Pero kung yun, hindi naman totoo yung ating mga pagsamba at pagpupuri sa Diyos na yan. Sa araw na yun, mapapahiya tayo. Kaya may choice tayo ngayon mamili. Nasa atin. Ang pagpipilian, tayo magdedesisyon nun. Amen. Huwag tayo tumulad kay Adan, pinili yung mali. Tsaka kay Eva, dapat piliin natin tama ngayon, maging seryoso na tayo. Mag-encourage tayo ng mga tao. Kailangan makita si Jesus Christ sa buhay natin. Yung trabaho ni Kristo dapat ginagawa natin. Ngayon, ginagawa ba natin yung trabaho ni Kristo sa buhay natin? Kung hindi, may pagkakataon tayong gawin. Amen? Sino pakinggan natin? Yung word of truth na ipinahayag natin ngayon. Kaya gawin na natin to hanggat may panahon pa. Sample lang, yung Israel, yung kayo tinatakot, yung gera sa Israel. Propesiya sa banal na kasulatan na darating yung mga digmaan sa Israel. Hindi ko sinasabing yung katuparan ng propesiya yun. Pero maaari na rin naman na yun. Kasi biblical yun. Kasi hindi natin alam yun, kasi hindi tayo babasa ng Bible. Akala lang natin, gera-gera lang yan. Maganda nga yun pag nag-lockdown pa eh. Di ba? Maganda nga yun, lockdown pa kakainin tayo libre. May biyaya, may ayuda pag mga gera-gera na yan eh. Pautakin tayo ng word eh. Tama? Isipin nyo, may mga propesiya na talagang matutupad sa banal na kasulatan. Hindi biro lang yun, hindi basta-basta. Lahat ng mga rabay, doon nakatingin sa mga mangyayari sa Israel kung hindi natin alam. Kaya, i-encourage ko sa inyo, magbasa tayo ng Bible. Mag-pray tayo na ipaunawa sa Diyos. Huwag puro cellphone lang tayo, huwag puro teleserye lang tayo sa TV. Iba, ako basketball. Nanonood lang tayo basketball palagi, ganun, di ba? Ano pa, mga K-pop, mga bali-balita lang. Wow, bulay-bulay natin ito araw at gabi. Para alam natin yung mga mangyayari sa ating mundo. Kasi nasa mga huling mga araw na tayo. Hindi mo natin abutan yun, mamamatay tayo, sa totoo lang. Kaya ako nga, isasamantala ko lang hanggang buhay ako. Sasabihin ko na yung totoo. Kasi pag wala na ako, paano ko pa sasabihin ito? Sino pa yung magtuturo sa inyo ng katotohanan? Kung mawawala na yung mga lingkod niya, kaya ang sabi ng Amos, pangangaral ni Pastor Eddie, hahanapin natin ang salita ng Diyos, hindi natin makikita. Kaya ngayon, samantalahin na natin. Ang sabi ng Deuteronomy 36, itatatak ko sa inyong mga puso ang aking mga salita.
Kaya hanggang ngayon, tinatatak na ng Diyos sa inyong mga puso. Gawin nyo, tanggapin nyo yung pagtatak na yun ng Diyos sa inyo. Amen? Para hindi nyo na malaman yan, pagdating ng Antikristo, ipagbawal man itong Biblia na ito, at least alam mo na katotohanan, kayo naman hindi ka na niya madadaya. Amen? Ang hirap pagka dumating na ito at hindi nyo pa alam. Lalo na kung mahilig tayo sa mga biyaya, pila-pila, ayuda. Nakakalungkot isipin kapag ka bigaya ng bigas, madaling araw pa na, nakapila na tayo Tama? Yung ako rin, nakagulo rin ako nun Sasabi, pangalan ko, tinext na ako, ang dami ng pila, patay tayo nito, awang ulo ko. Naganap ako ng paraan, wala ko makakilala nun. Ay, meron to, ang bala. Tinext niya, nakapasok ako. Nakasingit. Inubangan ako sa labas palakasan lang pala yun, mabihira yan. Kasi hirap ng buhay pero pag uwi ko nun, sorry po, nanglamang ako ng kapwa ko. Nanglamang ako nun, patawad po. Grabe po ang sisisi ko, lingkod mo pa naman ako. Diba? Hindi ko tinuloy na pagpapala yun. Ikaw yung thank you Lord, pagpapala yun. Ang daming taong nahihirapan, nilaktawan mo Diba? Hindi pagpapala yun. Hindi lang ka ng kaawa yun, kinuha mo. Tama? Kung baka kung linggo pa yun, baka hindi ko pa nakapagsimba Tama? Talaga na walang simba nun, lockdown Pero kung linggo yun, ano nangyari? Ang pipiliin natin. Pipila ka nun, natural, di ba? Bakit? Kailangan mo yun, yun yung tama Yun yung religion. Dinesisyonan mo yung tama sa sarili mo. Pero ang tama talaga dun, yung kalikuran mo yung mundo na yun. At pumunta ka sa church para alam mo yun yung pagpapalang spiritual bibigay siya ng Diyos. Yun yung pamumuhay sa Espiritu. Yun pong ibig sabihin ng religion sa pamumuhay sa spiritual. Amen? Kaya matuto tayo manindigan. Kung tayo nabubuhay, paano kung naabutan yung kamatayan natin nandoon, nakapila ka, Sunday, na dapat nasa church ka, ikaw sana yung magpapaawit. Dapat ba si Brother Daniel? Siya yung magpapaawit sana, ay, may sap, alam mo, umira siya. Tapos, yung pala, yun na yung huling bahagi ng buhay niya. Alam ba, wala. Huwag naman to. Si Brother Daniel, huwag naman. Basta huwag naman. Baka huwag na lang ako iba na. Alam ba, walang naman. Inabutan ka ron. Dapat ikaw yung nandun, hindi ka pa nagpaalam. Tama? Yun ang kakalungkot. Alam sa kayo sumagot. Alam sa palagay siya kayo mapupunta. Di ba? No comment? Alam natin kung saan tayo mapupunta. Tinalikuran natin yung Diyos. Antikristo tayo. Ayun ang sabi rito Tama mo ba? Ganun po yun. Hebreo 10, basahin natin yun. Kapag ikaw ay nagbalik sa buhay mo, wala nang handog pang may babalik sa iyo. Yun ang katotohanan. Masakit, pero yun ang totoo. Kaya huwag natin gagawin yun. Dapat tanggapin natin ng tunay ang ating Panginoon sa ating mga buhay. At manindigan tayo. Kasi hindi natin alam yung buhay natin, parang usok yan Agad lumilitaw, agad din nawawala. Santiago 4:14. Kahit basahin nyo pa. Ang buhay natin ay parang usok ang katulad. Agad lumilitaw, agad din nawawala. Okay? Sira kasi. Kung hindi natin mabase. Okay? Pero kung may Bible kayo dyan, pwede nyo search para alam nyo. Okay? Dito na tayo. 28. Matatapos na tayo Kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob. Sa muling pagparito, tandaan natin yan na darating ang ating Panginoong Hesus. Pero sabi ng Thessalonians chapter 4, yan, mangyayari ang lahat ng ito bago dumating. Sige, Thessalonians chapter 4. 1 Thessalonians chapter 4. 1 Thessalonians chapter 4. Nawa, makita natin ang mabilis. Wala tayong oras Medyo mahirap ata hanapin. Paghuhukom. 2 Thessalonians. Yun, Suel. 2 Thessalonians pala. Mga tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon sa ating upang makapiling na yan. Nakikiusap kami sa inyo na huwag agad magugulo ang inyong isipan o mababahala kung mabalitaan ninyo dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nilang iyon ang pangangaral o pahayag o sinulat namin. Huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggang di pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at paglitaw ng sumhail na tiyak na mapapahamak. Hindi darating ang Panginoon hanggang
hindi nagaganap ang huling paghimagsik sa Diyos. Okay? At paglitaw ng suwail na tiyak na mapapahamak. Itataas niya ang kanyang sarili, kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilala siya ang Diyos. Hindi ba ninyo natatandaan, sinabi ko na ito sa inyo, nang ako'y kasama pa ninyo. Kaya ito yung mga pagbabalik ng suwail na tinatapik sa 1 John chapter 2. Okay? Darating ang suwail at bago dumating, yan, ito na siya. Huwag agad maggugulo ang inyong isip o mapapahala kung mabalitaan ninyong dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nilang iyon ay pangangaral, pahayag o sinulat namin. Huwag kayong padadaya kanino man sa anumang paraan, kaya maging matalino tayo. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang muling paghimagsik laban sa Diyos at paglitaw ng suwail. Okay? Kaya ibig sabihin lang doon, talagang darating ang suwail bago dumating ang Diyos. Okay? Bago matapos ang daigdig na ito. Balik na tayo sa 1 John chapter 2. Ayan, 28. Itandaan natin, siyempre pinatutuhanan na talagang lilitaw yung Antikristo. Mag-ingat tayo, maraming mga kaganapan na mangyayari dyan. At wala kasi tayong panahon para aralin lahat yan. Dito lang tayo sa ating topic, 1 John chapter 1 and 2. Okay? 29, kung alam ninyong si Kristo ay matuwid, dapat din ninyong malaman na ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Okay? Pagka alam natin si Jesus Christ ay matuwid, dapat din tayo gumawa ng matuwid kasi si Jesus Christ na nga yung buhay natin na dapat gumagawa ng matuwid sa buhay natin. Okay? Tandaan natin, hindi, Pastor, wala akong matuwid, wala kahit isa. Hebreo 10:9 ulit. Balik tayo sa Hebreo 10:9. Babasahin lang natin. Kung may Bible kayo, basahin nyo din dyan. Okay, mag-alala. Walang matuwid talaga, wala akong kahit. Sabi rito, siya kami ay inugtong, ako'y narito upang sundin ang iyong kalooban. Sa ganitong paraan, inalis nga ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. Hindi ka dapat gumawa ng katuwiran sa buhay mo. Pag binasa mo to, tumayo ka, ano ba, tayo ka. Isipin mo si Jesus Christ yung kaharap mo. Ang sabi niya rito, siya kanya ay dinugtong. Una sabi niya sa Ama, ako'y naririto upang sundin ang iyong kalooban. Tapos, tingin ka sa kanya, nakatingin siya sa iyo, tapos sinabi niya ito sa iyo, upang sundin, ako'y naririto, sabi ni Jesus Christ, upang sundin ang iyong kalooban. Yung kalooban mo, yung maging matuwid ka at mabuhay sa buhay niya, gagawin niya yun para sa iyo. Pero hindi ikaw ang gagawa nun. Siya ang gagawa nun, ang puhunan mo lang, pananampalataya, pag-asa, at word of truth. Yung salita ng Diyos na dapat mo ipamuhay sa iyong buhay ngayon. Amen? Ayun po ba? Wala pa natin yung Panginoon. Kaya ako sa Panginoon, marami kayo natutunan. Kung may mga tanong kayo, pwede kayo magtanong. Okay? Let's just know, wala pa yung kapatiran natin. At nawa. Yan, okay. Tuloy-tuloy natin mapag-aralan ang aklat ng 1 John. Kasi naman sa tayo si John, nasa 1 John na tayo. Nasa chapter 1 and 2 na tayo. Next Sunday, kung lubin ng Panginoon at kung makapag-Bible reading pa tayo, sa 3, tuloy natin, tapusin natin yung lahat ng sulat ni John, pati Revelation. Basahin natin yung lahat ng sulat ni John. Tapos, balik naman tayo kay Mateo hanggang sa matapos natin yung New Testament. Kung luluubin ng Panginoon. Para mabasa natin yung buong Bible. O pagkatapos natin yung Testament, balik na natin sa Old Testament. Hanggang nabubuhay tayo, basahin natin ito. Kasi hanggang nabubuhay, kailangan natin maalala ang ating tunay na Diyos ng higit sa nararapat sa ating buhay. Amen? Meron ba kayong tanong na gusto itanong? Kung di natin kaya sagutin ngayon, next Sunday, diba? Sagutin natin, pag-aaralan natin maigi. Okay? Tandaan natin yan. Okay, wala lang tanong. Sige, tayo lahat ay manalangin. Lord, salamat po sa iyong mga salita na bumusok sa aming mga espiritu, Panginoon. Salamat po, nawa, magawa namin ito maibahagi din sa iba, Panginoon. At tulungan mo rin kami, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu na sa amin na higit namin maunawaan ang mga bagay pa na dapat namin malaman patungkol sa iyo upang maihayag din namin ito sa aming kapwa na makakilala din sila sa iyo. Purihin ka, siya namin binabalik ang lahat ng parangal at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan muli natin ang Diyos. Purihin ang ating Panginoong Jesus. Okay, at tayo pwede na mag-CR at tayo
magpatuloy na sa ating pagsamba sa Diyos. Sige na, Brother Liron, pakipatay yan.